Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu at maliban po dito ay magkakaroon pa tayo ngayon ng technical analysis update kay Shiba Inu. Ayan, wala po tayong gaanong balita ngayon kay Shiba Inu. Tanging ito lamang ang meron. Ayan, sapagkat ayan, hindi po natin alam ang dahilan. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin sa balitang ito. Ayan, ang nag-iisang balita natin ngayon tungkol kay Shiba Inu bago po tayo mag-technical analysis. Ayan, sabi dito ay isang top analytical platform forecast. Ayan, isang platform na nagbibigay ng predictions, speculations, or technical analysis sa mga iba't ibang mga cryptocurrencies. At yan, sila po ay nagbigay ng kanilang technical analysis dito sa magiging galaw ni Shiba Inu sa hinaharap. At base sa kanilang naging technical analysis ay mahihit daw po nito ang market price na 0.05 dollars or 5 cents. Ayan. Magiging isa na lamang daw po ang kanyang zero. At ayan po mga ka-crypto, sabi dito ay Shiba Inu has finally canceled 1-0 from its price for the first time in 3 months. Ayan, ibig sabihin dito ay na-cancel or na-delete or natanggal na or nagbawas ng isang zero sa kanyang current market price. Kaya ayan, maganda po yan. Ibig sabihin ay malaki po yung kanyang inangat or inakyat kung pag nagbabawas siya ng zero. Marami pong nagsasaya, lalong-lalo na yung mga investors. Ayan, kapag nababawasan ang bilang ng zeros nito, ayan, bilang ng zero ng kanilang ng market price ng kanilang um, crypto investment asset, ay yan, nagsasaya sila. Katulad na lamang ng nangyari ngayon kay Shiba Inu. Nabawasan ng isang zero yung kanyang market price. As a result of the prevailing rally, SHIB now trades at ayan na nga yung kanyang market price ngayon. Apat na zeros, 1087 with a 7-day sustained growth of over 15%. Ayan, umakyat po siya ng 15% nitong nakalipas na 7 araw. Additionally, the asset has seen its market cap grow by more than $2 billion in the past month. Ayan, umakyat po ng 2 bilyong dolyar yung kanyang market cap. Nagpapakita po ito na talagang kung pag lumalaki yung kanyang market cap, ibig sabihin ay lumalago. Yung nagpapakita ito kung nagpapakita ito na lumalakas or lumalago yung market ni Shiba Inu. This remarkable growth now puts Shiba Inu just behind the top 10 cryptocurrencies by market cap. Ayan, napabilang po siya sa mga top 10 na mga mga kilalang mga cryptocurrencies. Yan, by market capitalization po yan. Moreover, the data shows that early Shiba Inu investors have seen over 12 million % increase since the coin's lowest point. Ayan, kung isa ka sa mga early investors, mga naunang nag-invest dito kay Shiba Inu, ay ayan, maaring napansin mo or meron kang nakikita na 12 million % increase. Yan, mula sa bottom price, pinaka-bottom price ni Shiba Inu kung saan ka nakabili. Ayan, mayroon itong pinapakitang 12 million % na price increase. Given that the SHIB has maintained a sustained upward trajectory in recent times, projections have appeared arguing how high could the most sensational crypto get. Ayan na nga. Dahil sa nagpapakita ng upward trajectory, si Shiba Inu ay syempre hindi maiwasan ng mga analyst. Yan.
na magkaroon ng kanilang predictions, speculations kung hanggang saan nga ba aabot yung aakyatin ni Shiba Inu na market price nito. Kaya yan po mga ka-crypto ang pinakatanong dito. How high can Shiba Inu get? Yan. Hanggang saan nga ba yung pinakamataas na market price na aakyatin ni Shiba Inu? Yan po si Telagon. Yan. Siya po yung platform na analyst na nagbibigay ng forecast yan sa iba't ibang mga cryptocurrencies. A Web3 portal focused on price forecast recently shared price projections for Shiba Inu over the coming decades. Ayan na nga. The firm stated its long-term Shiba Inu forecasts were based on the coin's present price performance coupled with in-depth technical analysis. Yan po yung ginagamit nila. Nagbigay po sila ng, si Telagon ay nagbigay po ng forecast. Yan yung kanilang speculations at saka predictions sa magiging maggalaw sa market price ni Shiba Inu sa hinaharap nitong paparating na dekada. Yan, dekada or 10 years. At yan, yung kanilang forecast po na ito ay nakabase raw po sa pinapakita na galaw ng market price ni Shiba Inu sa ngayon, at syempre sinamahan din po nila ito ng isang malalim na technical analysis. Before giving a specific price outlook, the analysis platform highlighted Shiba Inu's resounding success within the market. It mentioned Shiba Inu's unmatched growth, popularity, and widespread support across the major crypto trading platforms. Telagon concluded that Shiba Inu is no longer a meme coin but a digital asset with utilities. Ayan, yan na nga po yung short na background ni Shiba Inu na ibinigay or hinighlight ni Telagon. Yan, sabi niya ay resounding success within the market. At sabi pa niya rito ay hindi mapapantayan yung kanyang kasikatan, yan, yung kanyang growth, yung kanyang paglago. At syempre, yung kanyang yung widespread ng kanyang support. Yan po talaga yung ganyan po talaga katindi si Shiba Inu. Kumpara sa, kung ikukumpara natin ito sa ibang mga crypto asset, ay ganito po siya katindi. Kaya po siya naging napaka-successful na isang meme coin. Pero ayon po ngayon kay Telagon ay hindi na po siya isang meme coin, kundi isa po itong digital asset na may mga utilities, yan, or may mga gamit. At ayan na nga mga ka-crypto, sabi dito ay si Telagon's technical analysis suggested Shiba Inu will trade at $0.054 by 2040 with an average price of $0.076 and a maximum of $1.06 by 2050. It is worth noting that Shiba Inu will have to grow 100,000% to trade above $1. Yan po yung kanilang nakakagulat or nakakasurpresa na prediction or technical analysis ni Telagon dito kay Shiba Inu. Sa taong 2040 daw po. Yan. Ngayon po ay taong 2023. Ayan, mga 17 years pa bago mag 2040 ay magiging $0.054 daw ang market price ni Shiba Inu. At ang magiging average price nito ay kung pag sinabi nating average price ay dito mas magtatagal yung market price ni Shiba Inu. Kaya yan, mas magtatagal siya or maglalaro siya muna dito sa presyo na 0.076. Ngayon, kapag umabot daw ngayon kung pag sa taong 2050 naman ay ang pinaka-maximum or pinakamataas na aakyatin na market price ni Shiba Inu ay maabot na po niya ang $1. $1.06. Yan po yung kanyang maximum. Or yung siguro baka all-time high na rin ito. Ayan, pero yan ang sinabi, pinakamataas raw na aakyatin ni Shiba Inu na market price ay $1.06 na magaganap sa taong 2050. At dito naman po tayo ngayon mga ka-crypto, technical analysis naman po tayo ngayon. Ayan, sapagkat medyo mga ilang araw na rin na hindi po tayo nagkaroon ng technical analysis.
At ayan na nga, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Shiba Inu. At yung previous na aking ginawang video ay ito po yung aking naging projection. At yan nga, dito na nga siya nagkaroon ng breakout dito sa major resistance line natin dito sa 869. Yan, major resistance line po kasi makapal yung green line natin dito. Yan, sa mga bago lamang dito, kapag resistance line ay ito po yung mga nagsisilbing harang sa pag-akyat ng market price ng isang asset. Ito yung nagsisilbing parang nagpapatigil para hindi magpatuloy sa pag-akyat ang isang market price. Pero pag nabasag naman ito ay tuloy-tuloy naman nabubulusok yung sa pag-akyat yung market price ng isang asset. Kaya ganito po yung nangyari dito kay Shiba Inu. Yan. Kitang-kita naman po natin na nagkaroon siya ng dalawang beses na struggle dito sa 869 na major resistance line natin. Ayan, dito. Ayan, noong mga July 30 ay nagkaroon po siya ng struggle dito. At ngayon, dito noong August 4 ay dito po niya ulit sinubukan na basagin. At yan nga, nagtagumpay siya. Dito nagkaroon ng isang biglaang price surge. Yan, umakyat po siya. Nabasag yung dalawang mga resistance line natin dito. Yan, isang trend resistance line at saka isang daily resistance line. At yan, umabot din po siya dito sa sunod na major resistance line. Ayan, medyo nagkaroon siya ng rejection dito kasi major resistance line po itong nasa 1,000 na ito. Medyo matigas yan. Kaya tumalbog po siya. Ayan, nagkaroon ng rejection pero retracement lamang ito. Ayan, nagpahinga muna siya. Huminga siya ng medyo malalim dito. Halos bumalik siya dito sa ibabaw ng 869 na major resistance line. Pero yan, nagpatuloy siya ulit na umakyat. At ayan na nga, nabasag niya ulit ang 1,000 na major resistance line. At sa tingin ko ay ayan na nga, yung aking panibagong price projection dito ay isa na naman po itong retracement. Ayan, kaya lagyan natin, isa na naman itong retracement. Magpapahinga lamang or hihinga lamang siya ulit. Kaya ayan, kakaroon siya ng retracement dyan bago siya ulit magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Kaya ganyan po yung aking nakikita dito. Ayan. Mukhang magkakaroon ulit siya ng sunod na struggle dito naman sa 1169. Ang sunod na major resistance line natin. Kaya ayan, bagyang bumabagsak lamang po siya para magkaroon ulit ng isang retracement. Ganyan po talaga yung market. Kung pag umaakyat ay kailangan po talaga nitong magkaroon ng retracement sa bawat pag-akyat nito. Kaya tulad na lamang nito, ayan, biglang umakyat siya, parang napapagod na rin siya. Kailangan niyang huminga. Kaya ayan, umakyat siya, babagsak ng bahagya, aakyat siya tapos babagsak ulit ng bahagya. Tapos yan, aakyat po ulit siya. Kaya ganyan. Ganyan po talaga yung behavior ng galaw-galawan sa market. And kung pag i-check naman po natin dito sa ating weekly chart time frame, ay ganito na rin po yung itsura nito. Ayan, nabasag po. Ayan. Mas malinaw yung nakita natin dito na pagkabasag. Yan, nabasag yung dalawang mga halos tatlo yung nabasag na nangyari yung pagkabasag lamang nito mga 2 linggo lamang. Ayan, dito tsaka dito nabasag na yung tatlong mga resistance line natin. Kaya ayan, umaakyat po siya hanggang dito ngayon pero dito sa weekly chart time frame ay wala po tayong nakikita na retracement. Yan, yung parang ngayon lamang siya nagkakaroon ng retracement ngayon.
Ayan, yung current weekly candlestick natin ngayon. Pero ayan, mukhang dire-diretso na po yan. Ayan, parang ganyan po. Hindi po natin alam kung magkakaroon siya ng retracement ngayon dito. Ayan. Tapos bago siya umakyat. Kasi yan, dire-diretso na bullish candlestick po yung nabuo. Ayan, pwede po nating i-update ngayon yung mga nabasag natin na mga resistance line dito. Kailangan po nating palitan ng kulay red ang mga ito. Yan, mga kulay red naman po ay mga support lines ang mga ito. Mga harang naman po ito sa ibaba ng market price. Ito yung nagsisilbi naman na harang para pigilan ang pagbagsak ng market price ng isang crypto asset. Kaya yan, kulay red na po ang mga ito. Kaya yung pumipigil sa pagbagsak sa market price ni Shiba Inu ay ito, yung major support line natin dito na 1,000. Yan naman po. Balik po tayo dito sa daily chart time frame natin at update na rin po natin yung mga resistance line natin dito na nabasag. Ayan, mga minor support line naman po yung mga may dash. Ayan, yung medyo manipis na mga linya dito ay mga daily support line or resistance line. Yung makapal po talaga ang major na mga resistance line. Kaya yan po ang ating technical analysis. Umaakyat na po ang patuloy pa rin po sa pag-akyat ang market price ni Shiba Inu sapagkat ayan, paparating na po yung launching ng Shibarium. Napakalapit na po, August 15 to 16, pero baka maaaring sa 17. Ayan, pero dyan po, ngayon pong linggo na ito. Ayan, basta sa loob po ng linggo na ito ay marirelease na po ang Shibarium ayon po sa mga bali-balita. Ayan, at ayon na rin po sa mga inilabas na pakayag ng lead developer ng Shiba Inu na si Ginoong Satoshi Kusama. Kaya ayan, abangan po natin. Mukhang siguro ay kung pag na-release yan ay dyan ulit magkakaroon ng kasunod na isang price surge. Kaya ayan, ang kailangan po natin ay mag-abang. Yan, mag-abang na lamang. Kasi syempre sa pagbagsak ni Shiba Inu ay inaasahan po natin na dito nung bumabagsak si Shiba Inu ay inaasahan po natin na nakapag-accumulate na po tayong mga investors. Yan, nung dito siya, yan, yung bumabagsak siya dito, ay dapat nakapag-accumulate na tayo ng maraming mga Shiba Inu tokens natin dito. At ngayon na umaakyat na ito ay nag-aabang na lamang tayo, naghihintay na lamang tayo. Yan. Yan na lamang yung ating ginagawa kasi nakapag-accumulate na tayo. Yan. Kung pag ganyan po talaga, kapag bumabagsak ang market ay yung tinatawag nilang dollar cost average or patuloy lamang tayong nag-a-accumulate. Ngayon, kung pag umaakyat naman ay yan, tinatimingan natin yung ating exit. Yan, kung kailan tayo magti-take profit. Yan, or kung pag magti-take profit na ba tayo or yan po yung ating binabantayan naman. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.